Untold love story ni Jessa Saragosa at Dingdong Avansado. Nagkaroon pala ng alita noon kay Rufa May Quinto. Hindi malilimutang selebrasyon ang ibinigay ng singer at dating politiko na si Dingdong Avansado sa kanyang misis, ang singer at aktres na si Jessa Saragosa, noong March 18, 2026. Isinabay kasi niya sa mismong araw ng kanilang wedding anniversary ang sorpresang renewal of vows nilang mag-asawa. Ang akala lang kasi ni Jessa noong una ay may dadaluhan itong isang pagtitipon at naimbitahan lang siya bilang guest singer sa event na yon. Ang hindi niya alam ay siya mismo ang main character sa event na kanyang dadaluhan. Ginawa sa mismong araw ng kanilang 25th wedding anniversary ang renewal of vows at ang naging venue nila ay ang The Atrium at Enderon sa McKinley Hill, Taguig City. Dumalo sa renewal of vows nila ang mga malalapit na kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Malaki naman ang pasasalamat ni Dingdong sa kanilang nag-iisang anak ni Jessa na si Jada dahil sa pagtulong nito sa kanilang surprise wedding vow renewal ceremony. Halos isang taon din daw niyang pinaghandaan ang nasabing surprise event para sa misis. Kinuntsaba ni Dingdong ang booking agent ni Jessa para paniwalain ito na importante ang pupuntahan niyang work event. Sa pagkuha nga niya ng very good and well-organized wedding coordinator and event planner, naging matagumpay ang surprise na ito. Ang pinaka-importante sa lahat ay hindi dapat mawala ang tiwala ng kanyang misis para hindi makahalata sa sorpresang ibibigay niya. Pero ang paghahandang ito ni Dingdong at matagumpay na sorpresa kay Jessa ay bahagi lamang ng kwento na binuo nila sa loob ng 25 years. Tulad ng dami ng dapat paghandaan ni Dingdong para sa 25th anniversary nila, marami ring mga pagsubok ang pinagdaanan ng kanilang relasyon mula noong maging mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila. Marami kasi ang naging hadlang sa pagtatambal ni Dingdong at Jessa noon. Ang ina kasi ni Jessa ay hindi inaprubahan ang relasyon nila at ang ex-girlfriend ni Dingdong ay naglabas din ng sama ng loob sa kanila. Nabalita rin na may love child si Jessa at minsan nang naakusahan si Dingdong ng paggamit kay Jessa para lang maisulong ang kanyang kandidatura bilang Quezon City Councilor. Napagtagumpayan naman nila ang mga chismis na lumabas na sila ay naghiwalay dahil sa third-party issue. Pero ang usapin daw sa mga pagkakaiba nila bilang individual ang naglagay ng paghihirap sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit ang pag-ibig, sabi nga nila, ay hindi kailanman mahahadlangan ng kahit na sino. At yon ang pinatunayan ni Dingdong at Jessa sa mga taong magkasama sila. January 2000, sa isang show ni Jessa kung saan guest si Dingdong, pinipilit sila ng producer ng show na magkaroon sila ng duet. Sa rehearsal pa lang ay napag-usapan na nila na si Dingdong na lang ang mag-a-adjust para sa kakantahin nila. Doon nagsimula ang lahat dahil kinailangan niyang kunin ang number ni Jessa para sa mga susunod nilang plano sa duet. Ang maikling usapan lang dapat nila ay umabot na ng mahigit 2 hours kahit hindi natuloy ang kanilang duet. Napagtanto nila pareho na magkasundo sila at maaaring makapag-usap ng kahit na anong topic. At 6 months after ng pag-uusap nila sa telepono, na-engage na silang dalawa. Maraming tao at mga kaibigan nila ang nakiusap na wag muna sana silang mag-asawa dahil nga maganda ang tinatahak ng career ni Jessa noong panahong iyon. Pero dahil alam ni Jessa ang kanyang gusto at ipinagdasal na makatagpo ng isang lalaki na kaya siyang ipaglaban sa lahat ng pagdadaanan nilang sitwasyon, hindi na siya nag-atubili na ituloy ang pag-aasawa sa edad na 22. Ngunit sa naging relasyon nila, na hindi rin naman nila itinago sa publiko, maraming issue ang kanilang kinasangkutan. Nariyan na ang masabihan si Jessa na siyang third party di umano sa naging relasyon ni Dingdong at komedyanteng si Rufa May Quinto noon. Sa mga hindi nakakaalala ng sigalot sa pagitan nilang tatlo, pinag-usapan ang tungkol sa hiwalayan ni Dingdong at Rufa May at ang sinisisi na salarin ay si Jessa. Matalik kasi na magkaibigan sina Rufa May at Jessa. Pero nang dumating si Dingdong, nasira ang pagkakaibigan na yon. Humantong sa matinding word war ang issue nila na tumagal din ng 5 buwan. Sinabi kasi ni Dingdong sa isang panayam noon na hindi naman daw talaga sila nagkaroon ng relasyon ni Rufa May. Si Jessa ay sinabi rin na hindi naman sila mag-best friends ng komedyante. Humingi ng tawad si Jessa sa nasabi niya, pero hindi ito tinanggap ni Rufa May. Taong 2007 nang matuldukan ng away sa pagitan nilang tatlo sa pamamagitan ng guesting ni Dingdong at Jessa sa talk show ni Rufa May na Showbiz Central ng GMA. Nagkaroon ng closure ang issue
Inamin ni Dingdong na walang naging problema kay Rufa May at right timing lang ang naging pagdating ni Jessa sa kanyang buhay. Doon din nalaman na tinapos na rin pala ni Rufa May ang issue sa kanilang tatlo at naka-move on na. Sa loob ng mahigit 2 dekadang pagsasama, napagtagumpayan din nila na mapalaki si Jada na malayo sa local showbiz limelight. Nagpunta sila ng Amerika at doon nanirahan mula 2007 matapos na makakuha ng green card at ipinagpatuloy din ang kanilang singing careers. Naging Philippine Army Reservist din sila noong 2022 bilang Private Jessa Saragosa at Sergeant Dingdong Avansado matapos nilang magdesisyon na bumalik sa Pilipinas. Para sa dalawa, forever nga nila ang isa't isa. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments